Pilipinas, una sa ating mga balita. Nasawi ang isang criminology student sa Iloilo City matapos matrap sa sumiklab na sunog sa kanilang talyer. Ayon sa ama ng biktima, natutulog ang kanyang anak nang mangyari ang sunog. Una sa balitang yan, si Jocelyn Maki. Tinangkap ang iligtas ng kanyang ama ang 24 anyos na criminology student sa nasusunod nilang talyer sa barangay Balabago, Haro District pero huli na dahil sa mabilis na paglaki ng apoy. Ayon sa ama na si Lito, sinabihan niya ang kanyang anak na umuwi ng Iloilo mula sa Antique upang tulungan sana siya sa talyer. Pero walang idea ang ama na nakauwi na pala ang kanyang anak at tumiretso ito sa kanilang talyer. Sa impormasyon ni Lito, natutulog ang anak nang sumiklab ang sunog. Posible anya na tinangka rin ng anak na makalabas pero nahirapan itong huminga at nawalan ng malay. Para sa MBC TV Network News, ito si Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pasintabi naman ho sa mga nanananghalian, agnas na ang katawan ng isang babae nang matagpuan ng mag-asawa sa masukal na bahagi ng barangay Payangan sa Dinalupihan, Bataan. Agad namang rumesponde ang mga otoridad upang alamin ang pagkakakilanlan nito at ang kanyang posibleng dahilan ng pagkasawi. Mula sa Bataan, magbabalita si Danny Gumilang. Nasa stage of decomposition na nang madiskubre ang bangkay ng isang hindi kilalang babae sa isang liblib at masukal na lugar sa CQ Libingan, Barangay Payangan, Dinalupihan, Bataan, alas 11 ng umaga nitong weekend. Natagpuan itong bangkay ng isang mag-asawa na nangunguha lamang ng alcohol sa lugar na ang layo nito sa kanayunan ay may 5 oras kung lalakarin na agad namang ipinagbigay alam nila ito sa barangay kapitan sa lugar at humingi na responde sa PNP sa Dinalupihan at sa SOCO para sa iba pang makukuhang impormasyon ng pagkakilanlang at sa naging sanhi na kamatayan nito. Nakahandusay ito sa kagubatan ng matagpuan. Pansamantalang inilagak itong bangkay sa Payangan Public Cemetery. Sa mga nawawalan na kaanak, makipag-ugnayan lamang sa Dinalupihan PNP para sa iba pang impormasyon at detalye. Para sa MBC TV Network News RH37, Danny Gumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Target namang matapos sa Hulyo ngayong taon ang unang phase ng rehabilitasyon ng EDSA ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH habang pipirmahan ngayong araw ni Secretary Vince Dizon ang reforma para sa promotion based on merit and technical performance ng kanilang mga empleyado. Ang mga detalye ihahatid ni Dustin Bayog. Inaasam matatapos pagdating ng Hulyo ang unang phase ng rehabilitasyon ng EDSA kung sasakop na pagsasaayos ang Roas Boulevard at Orense. Ito ang sinabi ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa isang press conference kung saan kabilang sa mga matatapos ay ang mga sidewalk. Quite advanced yung progress. So hopefully by May tapos na. At least yung dadaanan ng mga sasakyan and then yung sidewalk June, July. Tapos na rin. Dagdag ni Dizon na pinaplansya na rin ng DPWH ang mga procurement documents para naman sa Phase 2 ng EDSA Rehab. Pag natapos yan, gusto ko magpa-extend na rin to, hopefully, to Boni, Ortigas, and then later on to Cubao. Samantala ngayong araw din pipirma ni Dizon ang isang department order na layong baguhin ang pamantayan sa pag-promote ng kanilang mga empleyado, lalo na sa mga regional director at mga district engineer. Bukod sa mga standard at basic na requirement, isasama ni Dizon ang ilang monitoring requirements, gaya ng bilis na pagsasaayos sa mga repair at maintenance sa mga kalsada at tulay, mabilis na aksyon sa mga mangyayaring sira dulot ng kalamidad at ang kalidad ng mga ito sa oras na matapos ang proyekto. They will be judged by this. Pagka sila hindi pumasa dito, tanggal sila o papalitan sila immediately. No? Every year ang magiging measurement nito. Tinalakay din ni Dizon ang pagtitiyak na madaraanan na bago ang Holy Week ang sira-sirang bahagi ng Marlica Highway, lalo na sa Gumaca, Quezon, Samar at Ginobatan sa Albay. Ayon sa kalihim, paspasan ang ginagawang repair at paglalagay ng pansamantalang tapal sa mga nasabing kalsada na kanilang ininspeksyon upang masigura mas maayos sa biyahe ng mga Pilipino pagdating ng Holy Week. All obstructions and clearing works must be completed by the end of March. Ibig sabihin, pagka babiyahe na ang mga kababayan natin sa Maharlika Highway, lalong-lalo na sa Quezon, sa Bicol, sa Samar, kung saan laging sira, laging
grabe ang traffic dahil sa mga construction, wala nang obstruction, wala nang ongoing na construction. Matapos ito, arangkada na rin ang long-term rehab plan para sa Maharlika Highway kung saan magpapatupad ang ilang pagbabago gaya ng pagkakaroon ng foreign consultants, paggamit ng concrete paver technology at paglilimita sa malalaking contractors sa mga isasagawang bidding. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, niyanig ng magnitude 4.8 na lindol ang kanlurang bahagi ng San Esteban, Ilocos Sur kaninang umaga. Ayon sa FIVOX, may lalim na 6 o 16 na kilometro ang lindol na tumama ang sentro sa karagatang bahagi ng San Esteban. Naramdaman ang intensity 4 na pagyanig sa Bantay at Vigan City sa Ilocos Sur. Intensity 3 naman sa Cabugao, Kawayan, Magsingal, San Ildefonso, San Juan, San Vicente, Santa Catalina, Santo Domingo at Sinait sa Ilocos Sur. Habang intensity 2 naman ang naitala sa 20 pang bayan sa Ilocos Sur, kasama na ang Baloan, Bangar, Bawang, Caba, San Fernando City, Santol at Supiden sa Osodipen sa La Union. Intensity 1 naman ang naramdaman sa Arinay sa La Union. Pinawi na ng FIVOX ang pangamba na masusundan ito ng aftershocks at wala rin inaasahan na idudulot na pinsala sa mga infrastruktura. Para sa mga motorista, ihanda na ang inyong mga bulsa kasado ng taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas sa February 17. Sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, 1 peso and 20 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, habang kapwa tataas ng 60 centavos ang kada litro ng diesel at kerosene. Epektibong oil price adjustment ng karamihan ng kumpanya bukas alas 6 ng umaga. Sa mundo ng tennis, aabante na sa ikalawang round ng Dubai Tennis Championships si Filipina tennis ace Alex Ayala matapos magretiro ng kalaban nito dahil sa injury. Ang mga detalye ihahatid ni Matchpoint Millie Borja. Umabante sa ikalawang round ng Dubai Tennis Championship si Filipina tennis star Alex Ayala matapos magretiro dahil sa injury ang kanyang kalaban si Hailey Baptiste ngayong Lunes. Nakuha ni Ayala ang unang set at 6-4 bago tumigil sa laro si Baptiste habang lamang ng 1-0 sa ikalawang set dahil sa iniulat na abdominal injury. Ipinakita ni Ayala ang matibay na laro sa unang set kung saan nakabawi siya mula sa maagang pagkakahuli at naipanalo ang set sa pamamagitan ng isang forehand winner. Sa ikalawang round, makakaharap ni Ayala ang third seed na Italian tennis player na si Jasmine Paolini na diretso nang pumasok sa ikalawang yugto dahil sabay. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Taas kamay ng mga hashtag in a relationship. Ang tanong, gaano ka nga ba kasaya sa iyong buhay pag-ibig? Lumabas kasi sa survey ng Social Weather Station sa SWS na nananatiling mababa ang mga Pinoy na nagsabing very happy sila sa kanilang love life. Naritong report ni Angelica Cosme. Nananatiling mababa ang bilang ng mga adult Filipino na nagsabing very happy sila sa kanilang love life. Ito ay batay sa survey na isinagawa ng Social Weather Stations noong November 24 to 30, 2025, kung saan nasa 46% lamang ng mga respondent ang nagsabing masayang-masaya sila sa kanilang buhay pag-ibig. Pareho ito sa naiulat na rating noong 2024 at siya namang pinakamababa sa loob ng 20 taon o mula 2004. Samantala, tumaas naman sa 40% mula sa nakalipas na 36% na mga nagsabing mas magiging masaya pa sila, habang 14% naman ang walang love life. Ang naturang survey ay nilahukan ng 1,200 adults sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng face-to-face interview. Winter Olympics update naman tayo.
Nagtapos sa ika-54 na pwesto ang Philippine bet na si Francis Secarielli sa giant slalom ng 2026 Winter Olympics. Magbabalita si Matchpoint Mili Borja. Nagtapos sa ika-54 na pwesto ang Filipino-Italian alpine skier na si Francis Cesarelli sa men's giant slalom sa 2026 Milano Cortina Winter Olympics sa Italy. Naitala ng 22-year-old athlete ang kabuoang oras na 2 hours, 48 minutes and 23 seconds matapos ang dalawang run sa isang disiplina na may 81 competitor. Nagwagi ng ginto si Lucas Pinheiro Brathen ng Brazil, habang pilak at tanso naman ang napunta kina Marco Ordermatt at Loic Mellard. Tinawag ni Cesarelli na isang mahalagang karanasan ng kanyang debut sa Winter Games at sinabing mas gagaling pa siya sa mga susunod na karera. Samantala, lalahok muli si Cesarelli sa men's slalom ngayong Lunes. At siya ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Lunes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas sa araw ng Martes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.